Dahil sa ilang problema, hindi pa pwedeng ma-digitalize ang pamamahagi ng financial assistance o ayuda mula sa DSWD. Kung ano ang rason, ating alamin kay Alaysa Insigne para sa 13 sa tanghali. Ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang dahilan kung bakit hindi pa sila handa na mag-digitalize sa cash aid distribution gamit ang e-wallet. Ayon sa kanya, mahirap siguruhin sa e-wallet kung totoong mga tao ba ang makakatanggap ng 5,000 pesos na kanilang ibibigay. Dagdag pa niya, maayos na listahan lamang ng mga driver ang kailangan nila para maayos ang distribution ng cash assistance. Marami kasing aberya sa mga listahan gaya ng duplicate ang pangalan o hindi tugma ang birthday. Dagdag pa niya, higit 2.7 billion pesos ang mawawala kung ipamamahagi nila ang cash assistance nang hindi nila isi-check ng maayos ang listahan. Bakit mawawala? Kung titignan niyo yung submission, 385,000 mahigit ang duplicates. Ibig sabihin, sinabit nila ang mga pangalan ng tao na dalawa-dalawa. Nakipagpulong na rin si Secretary Gatchalian sa mga Transport Network Companies o TNC para ayusin ang mga listahan ng pangalan ng drivers. Sa Lunes, kailangan ng maibigay ng mga TNC ang clean list ng payout beneficiaries. Ayon sa kanya, aayusin nila ang mechanism ng listing ng mga pangalan para mabilis maipamahagi ang cash relief assistance. Sa kauna-unahang pagkakataon din, magkakaroon ng database ng drivers ang bansa. As of April 22, higit 1.6 million na ang kabuoang bilang ng mga driver na nabigyan ng ayuda nationwide at 5.33 billion pesos na pondo na ang naipamahagi ng DSWD. Bukod sa transport sector, tinutukan din ng DSWD ang mga repatriated OFWs. 609 out of 3,260 repatriated OFWs na ang nakatanggap ng ayuda at umabot na sa 3.2 million pesos ang kanilang cash aid. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Alaysa Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.